reaction nyo tungkol po doon sa sinabi ni Trillanes kasi po sa paglantad ng 18 na ex-marine kahapon ay kasama po kayo doon sa binabanggit niya na kakasuhan po niya. Well, una sa lahat, wala akong problemang harapin yung binabanggit niyang kaso. Pero mas importante dito, harapin niya yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo yung nagsabi na sila ang nagdala ng pera. At katunayan, bago pa man lumabas, sila mismo gusto nilang makaharap at magsalita kapag dito sa isyong to. Napakaganda nito dahil malalaman natin ang katotohanan. Malalaman natin kung ano talaga nangyari doon sa ICC, ano talaga yung naging partisipasyon ng mga sundalo, at maging Senator Trillanes. Dahil yung nabanggit nga doon sa affidavit, sila mismo yung na pera. Sila mismo yung nagpapalit ng pera. Okay. Ano? Oh, niya ka. Next. Sir, sa paglantad po ba ng 18 ex-soldiers, sa tingin niyo po ba maituturo na po talaga itong mastermind at maididiin po talaga kung sino ang siyang tunay na may kasalanan? Alam mo kung tutuhanin ng investigasyon, hindi na kailangan lumabas ditong 18 to. Bakit? Nung umpisa pa lamang, nagsalita na si Sergeant Cotesa, di ba, nag-hit niya, nag-deliver siya ng pera. Matapos noon lumabas si Saldico. Sunod-sunod na video ang sinabi ni Saldico na ito yung mga pangyayari. Matapos noon, lumabas naman si Yusek Bernardo. Nagsalita si Senator Ping sa Senado. Ang sabi niya, yung 25 billion na sinasabi ni Saldico hindi daw totoo dahil 8 billion, ito daw ay binigay ni Yusek Bernardo kay Adrian Bersamin, kay Yusek Raigib Olaybar. Kaya kung titingnan mo, noon pa, madudugtong-dugtong mo na eh. Alam mo na yung kwento, pero ang problema natin, huminto ang investigasyon. Tuwing tinatamaan si Senator Martin Romualdez, tuwing tinatamaan ng Pangulong Bongbong Marcos, huminto yung investigasyon. Ngayon, lumabas na naman yung 18 sundalo na sinasabi nila. Nag-deliver kami sa Aguado, nag-deliver kami sa iba't ibang bahay sa may Forbes Park, sa 41 Forbes Park, nag-deliver kami sa Ilocos. Kaya napakalinaw na eh. Hindi ito kwentong kutsero, kundi personal na mga tao na na-involve. Magmula kay Gutesa, siya dang nag-deliver ng pera. Kay Saldico, siya kausap, siya gumawa ng budget, siya nag-deliver ng pera. Hanggang kay Yusek Bernardo, kinuha niya yung pera, sinabihan daw siya, nilagay sa armored van, 8 bilyon kay Raigib Olaybar at saka kay Yusek Adrian Bersamin. Saan kaya patungo itong lahat ng ito? Yung paglabas ng 18 na mga marinso na ito. Saan kaya patutungo ito? Inaasahan natin na magkakaroon ng investigasyon. May mga kausap na ako sa Kongreso. Nakita ko na rin yung ipinail ni Senator Amy Marcos na magkaroon ng investigasyon dito. So, dire-diretso pa itong tingin ko lalabas. Kailangan talaga imbestigahan. Yun naman ang gusto ng taong bayan eh. Magkaroon ng transparency. Magkaroon ng investigasyon. Malaman kung anong totoo. Maging yung impeachment, di ba? Ang sabi natin, nag-file tayo para malaman natin ang katotohanan at mismo kang Pangulong Marcos sumagot. Ano ba talaga ang partisipasyon niya dito? Kasi nakikita natin sa ebidensya, nakikita natin sa proseso, nakikita natin yung pondo. Malinaw na may pirma siya dito, siya nag-release ng mga pondo ito. Voter, Abi, Black!